20 na 20. ng Hulyo. Naku, ang bilis talaga ng ating panahon. Manungang aldaw sa mga kapatid natin sa Palawan. Bagong linggo, bagong pag-asa ngayon pong Lunes. Pero bago po yan, samahan niyo po kami sa balitaan dito sa Anong Latest? Naku, mamaya antayin po nila si Mama Dims, Yes, no? On the way pagdating, naman. on Kasi the way. nagkaroon daw ng aksidente doon Doon sa, sa EDSA Guadalupe. And aside from the road reblocking sa nagaganap. Buti na banggit mo na yan. Ingat po kayo. mahaba. Hanap na po kayo ng mga ibang alternative routes para po hindi kayo maabala sa inyong pagpasok sa eskwelahan o sa inyong mga trabaho. Ngayong Lunes pa naman. Yes, Andret, simulan ko na ang ating anong latest ha. Mainit ang tensyon sa pagitan nila Senators Alan Peter Cayetano at Ping Lacson. Nagsimula po ito ng questionin ni Cayetano ang pagtaas ng net worth ni Lacson base po sa kanyang salin sa isang Facebook Live. Dumoble umano ang net worth ni Lacson mula 2022 hanggang 2025. Paliwanag naman ni Lacson, lumago ang yaman niya sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Sa mga taong yan, o sa mga taong yan rather, isa raw pribadong individual si Lacson at wala raw siya sa gobyerno. Galing daw ang pera niya sa real estate deals at mga negosyo at banta ngayon ni Lacson, nagbibilang na siya ng informants para mapakulong si Cayetano. Dapat daw ilagay si Cayetano sa tamang lugar at yan daw ay ang Payatas, Quezon City Jail. Hindi nakaligtas ang weekend dito sa Hindi, pag weekend mga naman. argumento nito mga senador na to. Pansin mo si pag weekend, di ba talagang nagpe-Facebook Live si Senator Cayetano. So, natitrigger yung mga pinag-uusapan niya. Si Senator Cayetano, may nakita kong panayam niya, nilinaw niya nga, 2022 siya, huling nag-file ng salian niya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Tapos dun nga, sabi niya, kasi wala ako sa posisyon. 2025 na ulit yung huli, nung tinatanong, 3 taon na yun, nakabenta nga doon ng mga real estate. So malalaki daw yung mga natin. Si Senator Lacson. Ako, I remember for the longest time, si Senator Lacson yung isa sa mga senador na hindi kumukuha ng pork barrel. Ever. And Ever. nung 2012, if I'm not mistaken, binalik pa nga yung allocation sa kanya. Kasi talagang against siya dun sa pork barrel. Kasi sinasabi niya, ito daw talaga tumpulan ng korupsyon. No? Okay. Sige. Oo. Hindi lang naman si Senator Lacson ang pinatutsadahan ni Senator Cayetano dahil kaugnay nga po ng balitang yan, bumuelta ang NBI naman sa pagtawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion kay Director Melvin Matibag. Git ng NBI, kapag ang posisyon daw ng isang tao ay hindi kayang madepensahan ng katotohanan, madalas daw itong dinedepensahan sa pamamagitan ng pang-iinsulto. Wala raw mo-offend sa NBI dahil sa pagtawag ni Cayetano ng minion kay Matibag. Tuloy pa rin daw ang investigasyon nila sa maanumalyang pondo sa mga proyekto ng 2019 Southeast Asian Games. Ayan. Kasi nga nakita ko din yung Facebook Live ni Senator Cayetano, sabi niya, naka-t-shirt siya na minion. At yung isang minion doon, tinawag niyang Melvin. Melvin the Minion. So yun yung doon nag-react itong si Director Melvin Matibag. At ipapasampina daw ng NBI, of course ni Director Melvin Matibag, si Ramon Tatsuzara, who is the FISGOC Chair noong 2019, Dexter Estacio, siya yung Chief Financial Officer, CFO nung SEA Games noong 2019, at John Lester Buensuqueso ng FISGO Corporate Secretary ng 2019. Ako, pinagtataka ko lang dyan, officially, hindi pala listed si hindi Senator listed. Alan Peter Cayetano Wala. as the head of FISGO. Because during that time, we all know siya yung punong abala doon, di ba? So yes. sabi nila, maaaring pwedeng may dummy, ganon, yung po pwede lang tignan. Pero we'll see what's going to happen dahil ito si Attorney Melvin Matibag, inaasahan niya makikita sa impeachment trial, di ba? Sa ibang balita naman, mga kapatid, magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ilalabas ng impeachment court ang desisyon nito mamaya kaugnay ng paglalabas ng subpoena para sa bank at tax records si VP Sara. Kumpiyansa raw ang House Prosecution Team na mapagbibigyan ang hiling nila. Gagamitin daw ang financial records ng bise bilang ebidensya sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Pero kahit tuturing nila itong pinakamalakas na ebidensya, meron pa naman daw silang iba't ibang mga testimonya at ebidensya na magpapatibay sa kanilang kaso. Sa oral arguments po noong Miyerkules last week, maaaring tinutulan ng defense team ang paglalabas ng bank at tax records ni VP Sara dahil labag umano ito sa batas.
yun na, aasahan natin today yung Today. desisyon ng impeachment court. Sabi nga nila, maari mas malaki yung posibilidad na sila ay pumayag. Masapina yung bank at tax records ng VP natin. Pero ang magkakatalo na lang dyan kung anong year. Kung papayag ba sila mula 2007, which is the request of the prosecution, o meron lang silang certain year na iaalaw. Tama. Because ang depensa, ang sinasabi nila, pwedeng sabihin nila ay hindi sakop noong 2007 dahil hindi pa impeachable Yes. official si VP Sara at that time. At syempre sinasabi din nila bank secrecy law na dapat hindi inilalabas sa publiko yung mga bank records. Pero of course, on the other side of the fence, ang prosecution sinasabi nila kung wala tinatago, ilabas, ipakita para mapahiya yung mga kumbaga nag-aakusa sa vice. Yan po ang aabangan nila today, Monday na naman. Sabi ko nga, nung Friday ay pahinga natin para makapaghanda sa madugong battle na naman, di ba, paglaban dyan sa impeachment court. Naku, mahaba-habang linggo na naman ito, mga kapatid. At matapos nga po ang ilang trending update na yan, eto na ang ilang pampabuhay na mano namin at dapat niyo pong abangan ngayong umaga sa Good Morning, kapatid. Tulong sa mga nangangailangan, DSWD sisimulan ng mamamahagi ng dagdag na 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Uplift Program. Notorious na magnanakaw na may iba't ibang modus arestado sa QC. Ang ulat ihahati ni Kapitana Carol De Asa sa kanyang morning ronda. Ang update naman sa traffic, lalo na dyan sa bandang Taguig. Sagot ngayon ng ating always energetic Mama Chiki. Ang sitwasyon sa bahagi po ng East Service Road, silipin natin. Para naman sa inyong susunod na hobby exploration, bisitahin ang dinarayo ngayong Do-It-Yourself o DIY Arts and Crafts Studio sa Pampanga. Ipe-flex po sa atin yan ni Laila sa Larga. At syempre, speaking of flex, literal na flex kung flex ang talent sa ibibida sa ating bunso na si Maui. Pagalingan tayo sa gymnastics sa galing mo, kapatid. Good morning, kapatid! Narito na po mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Sisimulan na ngayong araw ang pamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa ilalim po ng Uplift Program. Tiniyak naman ng DSWD na walang mangingialam na politiko o lokal na opisyal sa pamamahagi ng ayuda. Narito ang report. Kasado na simula July 20 ang pamamahagi ng gobyerno ng dagdag ayuda sa ilang sektor sa bansa. Sa ilalim ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa gitna ng mataas na presyo ng langis at pangunahing serbisyo at bilihin. Pero sino-sino ba ang makakatanggap ng ayuda? Para sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program, magsisimula ang payout simula July 20. Isasabay ito sa Food Redemption Schedule. Ang mga nasa 4Ps naman, simula sa Martes, matatanggap ang ayuda, diretso na itong ikikredit sa Land Bank account. Ang pangalawang batch na kasama sa Uplift Program, ang mga mahihirap at malapit ng maging mahirap, base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Magsisimula ang manual payout at registration sa buong Hulyo. Manual payout muna pero simula Agosto, magiging digital na ang bigayan. Ang panghuling grupo ay ang mga manggagawang 20,000 pesos pababa ang monthly salary credit sa Social Security System. Automatic na matatanggap ang ayuda sa SSS disbursement account. 2,000 piso ang ipapamahagi sa 7.5 million na benepisyaryo. Isang bigayan lang para sa Group 1, habang buwanan sa loob ng 6 na buwan para sa Group 2 at 3. Samantala, titiyakin daw ng DSWD na walang lokal na opisyal ang makikialam sa manual payout. Wala pong mga tarpaulin doon sa ating mga payout venues. Hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita. Pero maiintindihan daw nila kung may darating na mga opisyal bilang bahagi ng kanilang mga mandato. Maganda rin po na makita nila kung papaano yung ating pong mga proseso, mekanismo na ina-adapt to ensure efficient and effective distribution of this uplift assistance. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5.
Abiso sa mga kapatid nating motorista, magpagas na po kayo. Tama, Angela. Hanggang 12 pesos po kasi ang nagbabadyang taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Sa taya po ng Department of Energy o DOE, posibleng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel. 3 hanggang 4 pesos naman ang pwedeng itaas sa kada litro ng gasolina. Habang 11 hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Dahil pa rin yan sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng LTFRB ang posibilidad ng pamamahagi ng panibagong fuel subsidy. Inirekomenda na rin ng ahensya sa Department of Transportation ang pisong taas pasahe sa mga PUV kasunod ng inaasahang taas presyo sa petrolyo. Pero ayon naman sa isang grupo ng mga tsuper, hindi yan sapat. Ating inaasahan dahil yung ipinal natin 10 pesos, yung ipinal natin na dagdag pasahe. Kung piso, maliit, lalo na doon sa laki ng ay tinataas muli ng presyo ng petrolyo. Malayo ito doon sa pangangailangan ng ating sektor. Magiging maaliwalas po ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Bukod pa riyan, wala pong binabantayang sama ng panahon ang Pag-asa. Yan po at iba pang update ihahatid sa atin ng ating resident meteorologist sa ating weather tito, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, go ahead. Good morning, Angela, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Wala pa naman tayong binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Pero meron tayong mga grupo ng kaulapan dito sa gitnang Pasipiko na may potensyal na maging isang low pressure area sa mga susunod na araw or may possibility rin po yan maging bagyo. Pero sa ngayon, ito po ay cloud cluster pa lamang o grupo ng kaulapan dito po sa labas ng ating area of responsibility at babantayan po natin yan sa mga susunod na araw sa anumang posibleng development yan. Sa ngayon, ito pa rin habagat o southwest monsoon ay ang nakaka-apekto po sa western section ng Luzon at western section ng Visayas. Pero may kahinaan pa rin po ito mga kapatid ha. Ang buong bansa po ay makakaranas pa rin ng maliwalas sa panahon. Pero may mga parts na po sa atin na medyo maaga pa lang ay meron na po tayong mga kaulapan o may mga posible na po tayong thunderstorms. Posible rin po yung ating mga pulo-pulo o yung mga ating isolated na pagulan at thunderstorms sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Pero magiging maganda po ang sikat ng araw. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila na kung saan maliwalas po ang panahon natin sa umaga hanggang hapon. Pero sa hapon hanggang gabi, maghanda pa rin po tayo sa mga posibleng pagulan dulot ng thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat. Kani-kanina lang po, 5:36 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:29 ng gabi. At yan po muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa inyo. Mahalagang abiso po sa ating mga motorista, sarado pa rin po ang bahagi ng East Service Road sa Taguig City ngayon pong Lunes. Para sa mga alternatibong daan at iba pang detalye, makakasama natin sa ating morning biyahe today si Mama Chiki. Mama Chicks, may traffic build-up pa ba dyan? Yes! Hello there, Dim! So, di ba, kailangan naka-jacket kasi Hi, makulit Mama. tayo kay Monday ngayon. Si Monday po ay on assignment, pero Monday na Monday, kailangan po ay malaman ninyo ang lagay ng trapiko, lalo na nandito tayo, abay, gising na ang mga tao dito sa East Service Road sa Taguig. May closure po, kaya ang mga team commute, kaway-kaway muna sabay. Hey! Di ba? Hello, sir. Good morning. Kailangan naka-jacket para feeling Monday. Wala ka dito ngayon. Ganito po ang lagay dito. Meron po tayong ongoing commuter railway project. Alam niyo po yan. Kaya marami pong construction at ang naapekto po ay ang mga southbound na sasakyan. Dito po tayo ngayon sa East Service Road at ang southbound lane mula Rambutan Street to Nara Street para sa mga papuntang Bikutan and Alabang simula July 18 po. Ayan, Sabado po yun. Apektado po kayo. Bukas naman po ang northbound lane papunta po sa Makati at sa C5. Pero apektado rin ang mga papasok at lalabas ng Arca South. Kaya pinapayuhang dumaan sila sa Arca Boulevard. At paalala rin po na sumunod sa traffic signs at personnel sa lugar para syempre maiwasan ang hassle dyan. At ang mga pa-northbound SM Bikutan, Sukat, Alabang, Parañaque,
Ang southbound naman, Pasay, SM Mall of Asia, Rotonda, Guadalupe, Tenement, Market, FTI, Taguig. Ano po yan yung mga jeep? Okay. At samantala naman, eto nga, pagkatapos ka ng ating road blocking ng DOTR na nagsimula pa nung actually 11 p.m. ng July 17. Ito po ang mga affected area. Ang dami, ang EDSA bus lane from Monumento Bus Station to Urbano, Plata Street, Caloocan City. Ang EDSA bus lane from BPI, EDSA Cloverleaf Branch to Dario Bridge. Expected na back to normal na ang trapiko. At syempre, ang coding po, mga sasakay, meron pong plakang 1 and 2. Ayan, alam nyo naman, Monday, sanay na tayo dyan. Hindi po kayo pwedeng dumaan sa kalsada ngayon. Eh, syempre, meron din tayong pa-trivia. Hey, di ba? Ano po ang ibig sabihin ng North to South Commuter Railway? Ito po, may haba siyang 147 kilometers. Kailan nga ba magagawa ito? Medyo matagal-tagal pa ang balita ko. 2031 to 2032 pa expected maging operational ang south portion. 2020, mas madali, mas maaga yata magiging operational ang Malolos to Clark. So something that we want to watch out for. Kaya indahin na lang natin itong traffic na ito. Mama Dims, mukhang ikaw ang maapekto dito. Medyo malapit na sa iyo to eh. Yung mga papuntang Alabang mata-traffic talaga. So mamaya magbaon ka na lang. Pauwi mo pagkatapos ng GMK. Dumaan ka muna para meron kang makain na snack kasi pehado traffic yan mamaya. Yan muna ang latest mula dito sa eastbound sa Taguig. Service Road. Ayan, sa Taguig. At magbabalik kami mamaya. Siyempre, may libreng pakain. Abangan niyo yan, Mama Dims. Back to studio! Mama Chicks, maraming salamat sa morning biyahe update mo dyan. Saktong-sakto, nasampulan din ako on a Monday morning, mga kapatid. Nga po pala doon sa northbound po, kung galing kayo ng south, papuntang north, yun pong EDSA Guadalupe ay napakabagal po. Pero konting pasensya mga kapatid, meron po aksidente dyan, isang truck at bus. So konting pasensya lamang po. Alternative routes. At sa amin naman pong pagbabalik, batang lalaki nasagip matapos matrap sa lagusan ng tubig sa Puerto Princesa sa Palawan. Dating House Speaker Martin Romualdez handa raw harapin ang anumang kasong ihahain laban sa kanya ng ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Yassi Pressman at kanyang boyfriend na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte engaged na. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa ng umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, 9 minutes before 6 ngayong Lunes, July 20. Sa frontline sa umaga, handa raw si dating House Speaker Martin Romualdez na harapin ang anumang kasong ihahain laban sa kanya ng ombudsman. Kasunod yan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng isampa ang kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Ade Fajardo, wala umanong patunay o ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa anomalya sa flood control. Nanindigan din siyang walang partisipasyon si Romualdez sa pagpondo at pagpapatupad ng flood control projects. Giit pa ni Fajardo, hindi umano mapagkakatiwalaan ang salaysay ng nagpakilalang bagman ni Zaldico. Matatanda ang sinabi ng mga bagman na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa bahay ng ilang personalidad, kabilang na si Romualdez. Si Romualdez ang tinutukoy na mastermind sa flood control scheme. Dagdag pa ng abogado niya, hindi tumatakas ang kongresista sa mga pakatang laban sa kanya. Dapat din daw siyang mabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga pakatang na ito. Napanatili naman sa 57% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte nitong Hunyo. Bumaba naman ang 1 puntos ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos.
Base po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS at Stratbase. Hindi nagbago ang trust rating ng BICE mula noong Marso. Pero tumaas ng 5 puntos sa 27% ang mga nagsasabing kaunti lang ang tiwala nila sa BICE. Isang buwan ito bago nag-umpisa ang impeachment trial ni VP Sara ngayong Hulyo. Bumaba naman sa 34% ang mga nagtitiwalang Pilipino kay PBBM noong nakaraang buwan. Sa parehong survey, tumaas sa 45% ang nagsasabing may kauntila silang tiwala sa Pangulo, habang 19% naman ang hindi makapagdesisyon. Sinagawa ang survey noong June 20 to 29. Umabot sa 1,200 na katao sa buong bansa ang lumahok dito. Ayon sa Stratbase, isang wake-up call ang resulta ng survey para sa administrasyon. Pagkakataon daw ang SONA ng Pangulo sa July 27 para tugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng publiko. Samantala, magpapatupad po ng 60 pesos na price cap ang LTFRB sa mga taxi na binubook gamit ang mobile app. Kasunod ito ng samot-saring reklamo sa booking fees na sinisingil ng ilang taxi operator sa online platforms. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Nagtakda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng price cap sa booking fee ng mga taxi. Sakop nito ang mga binubook gamit ang mobile app. Sa memorandum ng ahensya, 20% o hanggang 60 pesos lamang ang pinakamataas na maaaring singilin na booking fee o platform fee. Dapat na malinaw at hiwalay na nakasaad ang booking fee sa fare computation. Hindi rin maaaring maningil ng karagdagang convenience fee, service fee o iba pang kahalintulad ng singil na walang pahintulot ng ahensya. Kasunod ito ng samot-saring reklamo ukol sa magkakaibang booking fees na sinisingil ng ilang taxi operator na gumagamit ng online platforms. Si Melvin galing pang Mindanao at bumisita lang ng Maynila para magbakasyon. Kaya madalas siya gumamit ng ilang booking platform dahil hindi niya kabisado ang pasikot-sikot dito. Napakalaking halaga po yan, nakatulong sa amin na mga pasahero at nakakapag-budget kami kung saan kami pupunta. So magandang opportunity po yan na kami ay magkakaroon ng less or discount sa aming mga pasahe. Si Raymar naman, 5 taon nang hanap buhay ang pagiging driver. Aminado siyang hindi pare-pareho ang singil ng booking platform sa booking fee. Pabor siya sa paglalagay ng price cap, pero hiling niya, mas maganda sana kung mas mababa pa. Kung magiging 10% na lang magiging commission. Sa gasolina, sa Martes tataas na naman daw ng 10 pesos. So, malaking malaking masakit 'yan para sa aming mga driver. Kaya kung mababawasan to, malaking tulong kahit na maliit lang. nagbabala naman ang LTFRB na maaring patawan ng multa, suspension at kanselasyon ng prangkisa ang mga mahuhuling lalabag na operator, platform provider o driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Pahirapan naman ang pag-rescue sa batang lalaking natrap sa loob ng lagusan ng tubig sa Puerto Princesa, Palawan. Tumagal ng ilang minuto ang paghahanap at kinailangan pang i-CPR ang biktima. Narito po ang Frontline Report. Wala na yan? Kanina pa yan? Tarantang may sinisipat ang mga kalalakihan na yan sa loob ng isang culvert o lagusan ng tubig sa barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Rescue na lang dapat! Ano na lang yan? Ang iba, napahukay pa sa lupa kung saan nakabaon ng culvert. Nang biglang, isang batang lalaki ang nailabas mula sa culvert. Patay na talaga! Tulong-tulong sa pag-CPR ang mga residente sa batang lalaki. Ambulansya! Ambulansya! Ilang minuto ring pinilit i-revive ang bata habang wala pang rescue. Maya-maya pa, nagkamalay na ito. Ayon sa kapitan ng barangay, madalas pagliguan at gawing palaruan ng mga bata ang naturang culvert. Yung culvert na yun, parating nililiguan ito ng mga kabataan ito pagka may tide. Pasok sa kabilang culvert, labas sa kabila. Ay, itong isa na ito, medyo malaki na katawan. Yun ang pagkasabi doon ng mga residente. Nabara sa loob. Hindi siya na lumabas sa kabila. Sa kabutihang palad, hindi naman natuluyan. Sa ospital lang po. Kwento ng isa sa mga tumulong at uploader ng video na si Jeric Maling. Pahirapan daw sila sa pagsagip sa bata. Pinasok ko po yung butas na yun. Hindi ko po siya maabot dahil mahaba po yung butas at saka malalim na rin po yung dagat.
Kapag malalim kasi yung dagat, naabot po yung daanan namin. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Hinarangan na rin daw ang culvert para wala nang makapasok o makalangoy sa loob nito. Panawagan naman ng barangay, sa mga magulang, lalo na sa area na medyo delikado, sana yung mga magulang, pangalagaan naman nila yung mga anak nila. Napaka-risky po masyado yung lugar na yun. nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Teary-eyed na inanunsyo ni Yasi Pressman ang special moment sa buhay nila ng kanyang soon-to-be husband na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Guess what? Guess what? Sa latest Instagram post ng aktres, binahagi niya ang serye ng pictures at videos ng proposal ni Luigi. Caption nila, our greatest adventure. Intimate at romantic ang setup. Agad namang binahan ng pagbati ang post ng mag-fiancé. 2024 nang isa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon. At abangan po mamaya, Naga City Mayor Lenny Robredo may derecha na sagot ng biruin ng mga supporter na tumakbo na. Tangkang pagnanakaw ng jumper boy sa isang truck sa Tondo, Maynila sa pool sa video. At sa Larga, isang dinarayong arts and crafts studio sa Pampanga, ibibida sa atin ni Lala Laila, susunod na. Huwag po kayong alis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Alas 6 punto po ang oras natin ngayong Lunes. Bangon-bangon na kapatid. Sa frontline sa umaga, bumuelta si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Peter Cayetano matapos umano nitong atakihin ang kanyang integridad. Nag-ugat ito sa pagkwestiyon ni Cayetano sa pagtaas ng net worth ni Lacson mula 2022 hanggang 2025. Sabi ni Lacson, nagbibilang na siya ng kanyang mga informant at witness laban kay Cayetano. Dahil dito, makukulong daw si Cayetano sa Payatas, Quezon City Jail kung saan daw siya nararapat. Giit ni Lacson sa lehitimong paraan lumago ang kanyang net worth. Hindi raw tulad ni Cayetano na umanay may bilyong-bilyong pisong budget insertions. Giit pa ni Lacson, mayroon daw ghost project sa Taguig. Doon nagsilbisin noon si Cayetano bilang konsehal, vice mayor at district representative. Nangako naman si Lacson na dedepensa ng kanyang integridad na inatake umano ni Cayetano. Sagot naman ng senador, walang ghost project sa Taguig. Hamon niya kay Lacson, imbestigahan din ang mga proyekto sa iba pang lungsod. Kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson. Ipagpapatuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Target itong simulan kapag nagbalik sesyon na ang Senado matapos po ang SONA. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, isasapinal muna nila ang mga miyembro ng komite sa July 27. Kapag nagsimula na ang pagdinig, posibleng silipin daw ang umano'y irregularidad sa flood control project sa Taguig City. Iimbitahan daw ng komite si PTV4 General Manager Lino Cayetano na humiling na imbestigahan ang 6 na bilyong pisong halaga ng proyekto sa lungsod. Bukod kay GM Cayetano, plano rin ni Senator Erwin na imbitahan ang nakakulong na si Mike Defensor, Atty. Levy Baligod at ilang nagpakilalang bagman ni Zaldico. Sa ibang balita, nagkilos protesta ang United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
Nangalampag sila kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal. Kabilang sa mga nanguna sa protesta ang ilang retiradong sundalo. Dismayado raw ang grupo sa kakulangan ng aksyon ng Administrasyong Marcos sa flood control scandal. Plano raw nilang magsagawa ng ganitong pagtitipon kada linggo hanggat hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Umaasa raw ang grupo na matalakay ulit ang issue sa nalalapit na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinaplansya na ang seguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat sa Metro Manila para matiyak ang kaayusan. Inaasahan sa mismong araw ng SONA ang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Sa ngayon, wala raw na itatala ang posibleng banta sa mismong araw ng SONA ayon yan sa PNP. Bukod sa Metro Manila, posible rin ang mga kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at Western Visayas. Kabilang sa mga makikiisa dyan, ang grupong bayan na ipoprotesta ang anilay matinding korupsyon at problema sa ekonomiya. Yung comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA. More than 20,000. This includes our allied or yung augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Kung hindi ko lang mabanggit, meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating mga yung reaction teams. Biniro ng kanyang mga taga-suporta si Naga City Mayor Leni Robredo na tumakbo. Nangyari yan sa fun run ng Angat Buhay Foundation sa Makati. Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina. So, walang takbuhan. Yan ang diretsang sagot ni Mayor Leni sa higit 8,000 nakiisa sa fun run. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Robredo ang lahat ng sumuporta sa fundraising event ng foundation. Inimbitahan din ni Mayor Leni ang publiko na makiisa sa mga susunod na leg ng Angat Bayanihan Run sa Naga City, Iloilo at General Santos City. Nauna na niyang sinabi na hindi siya kakandidato para sa national post sa 2028 elections. Pasabog ang kauna-unahang halftime show ng FIFA World Cup ngayong taon. For the first time, nagsama-sama ang bigating artist na sina Shakira, Madonna, Justin Bieber at ang international pop sensation na BTS. Pinerform ni Madonna ang kanyang 2000 hit na music para sa opening song. Hype na hype naman ang crowd nang i-perform ng BTS ang Dynamite. Switch to acoustic ang mood ng show nang kantahin ni Justin Bieber ang Everything Hallelujah. Pinerform din ni Shakira at Burna Boy ang Die Die na official song po ng 2026 FIFA World Cup. It is an artsy and crafty Monday mga kapatid kung naghahanap po kayo ng bagong pagkakalibangan para sa ating mga kids at heart. Imagination lang ang limit sa nilargahang studio ni Lala Laila ngayon pong umaga. Lai, good morning kapatid! Kamusta naman ang paggawa mo ng masterpiece mo dyan? Patingin ko nga. Good morning, Mama Dels! Tinan mo, hindi ako nagluluto ng ulam. Ang niluluto natin ngayon ay kandila. O, di ba? Nagka-candle making tayo dito sa Dorbao Handicraft in Angeles, Pampanga. O, di ba? Maya paabak. O, di ba? Sa mga kapatid natin na Kapampangan. Ayan. So, etong ating minelt na na wax ay, Sandra? Ha? Gel wax. Eto yun, tinan mo, Mama Dims, parang gulaman lang. Yung pinangako ko sa yung paggagawa kita, sagot gulaman. Para siyang gulaman na ganyan. Tapos, minelt namin ni Ma'am Sandra. At eto na nga yung kinalabasan niyan. So, ngayon, isasali na natin dito sa ating
Yung color po. Oo, sige. Unahin pala yung kulay. O, sige. Ito po. Ayan. Gusto ko pink. Ayan. Nawala si Ma'am Sandra. Ayan. Gusto ko pink. Ay, bago pa pala. Naku, tayo unang buminyag. Ilang patak po? Depende po sa inyo. Dito na po sa wax po. Dito. Kala ko doon. Naku. Isa, dalawa. Huwag naman masyadong pink na pink. Ayan, okay na yan. Tapos yung scent po? Oo, scent. Oh, gusto ko whitey. May scent pa siya, Mama Dims. May option So, ka, 3 to 4 drops po 3 siya. to 4 drops. Okay, para mabango, ha? Wala parami. Okay lang yan po. Binuhos lahat. Okay, tapos mix Then, na. yes po. Then, pwede na siyang i-pour po niya. Sige. Gusto ko medyo mapusyaw na pink, Mama Dims, kasi parang gusto ko mag-eksperimento eh. So, eto na yung wick. Ito na yung wick o yung pinakang tangkay ng candle, di ba? Ayan. So, habang binubuhos ko yan, ang gusto ko kasing mangyari, halfway through, lalagyan ko muna siya ng mga bulaklak na ganito bilang maarte tayong bata. Yan. Pwede ba yon, ma'am? Pwede po yan, ma'am. Oo, yan. So, lagyan natin ng mga flower para mas maganda siyang tingnan. Imagine nyo, ang dali lang palang gumawa ng kandila. Parang ang sarap inegosyo nito, Mama Dims. Ano sa tingin mo? So anyways, eto nga, isa lang to sa mga activities na pwede nyong gawin dito. Okay na to? Sa Doorbao Handicrafts sa Angeles, Pampanga. Mamaya, antayin nyo ha. Pag nag-set to, ipapakita ko yan sa inyo. Meron tayong 5-pack na facts. Balikan kita, Ma'am Sandra, habang naglilibot tayo dito sa Doorbao Handicrafts in Angeles, Pampanga. Number 1 fact, ayan ha, DIY art studio ito para sa lahat kasi nga, hindi kailangan maging artist. O hindi ba? Ako nga, newbie ako sa paggawa ng kandila. Pero nagawa natin yan, hindi ba? Sa tulong ng kanilang step-by-step guidance, katulad ni Ma'am Sandra, kahit first-timers na kagaya ko ay kayang gumawa ng sariling masterpiece. So, hindi ba? Number 2, mahigit 10 DIY activities ang pwede ninyong ma-experience dito, katulad nung ginawa nating scented candle making. Ayan, meron ding shirt design, figurine painting, mga beads katulad nito. Tingnan nyo, ang gaganda. Naku, Mama Dims, mukhang meron ka na namang ipapabili. At marami pang iba. Fact na fact number 3, lahat ng materials ay libre. Kumbaga kasama na siya sa bayad at pwede nyo pang maiuwi yung finished product. O, provided na nila lahat ng materials sa inyong ibabayad and souvenir na talaga yung inyong ginawa. Maiuuwi nyo siya. Fact na fact number 4, ang tufting. Eto yan, dandaradan, ang kanilang pinakang popular na activity. Isa ito sa pinakang patok na activities dahil maaaring gumawa ng customized na mga designs or rugs. So, diba? At ito yung tinatawag na tufting gun. O, diba? Naku, sikat and viral to sa social media. So, mamaya, itatry din natin yan. At fact na fact number 5, hindi lang para sa bonding, pang-events din. Bukod kasi sa pagiging family-friendly na destination, o hindi ba? Nag-aalok din ang Doorbao ng DIY packages para sa mga birthday, team building, at kung ano-ano pang espesyal na okasyon. Pati na rin syempre yung mga off-site workshops para sa iba't ibang events. Ibig sabihin po ba nun, Ma'am Sandra, kayo yung nagpupunta? Off-site eh. Ibig sabihin kayo yung, wow, pwede pala silang bumisita sa studio. O, diba? Diyan na tayo mag-DIY para bongga. Naku, excited na ako kasi tinamo katulad ni Ma'am. Nag-figurine painting siya. Mamaya, ipapakita naman natin sa inyo kung paano mag-tufting at kung may oras pa. Gusto ko talagang itry itong mga beads nila para gumawa ng cellphone charms. Nako, very exciting, di ba, Mama Dims? Ang hilig ko pa namang magkuting-ting ng kung ano-ano, di ba? Pero pansamantala, bibitinin ko muna kayo. Balik muna sa inyo sa studio! Lai, alam mo talaga ang puso ko. Nakakita naman ako ng mga bayong, kandila, ang daming mga kutiting. Ang ganda dyan. Alam mo, iba talaga kapag Kapampangan na. Yes. Wapin. Wapin. Salamat, Lai. Yes. O yun, pamabili na, Laila. Ilista mo na. Sa amin naman pong pagbabalik, mga kapatid, desisyon sa pagpapasubpina ng tax at back records si VP Sara ilalabas na ngayong araw. Dating player ng Gilas Pilipinas Youth patay sa aksidente sa NLEX sa Bulacan.
cast ng Sigabo, grateful and proud sa production value ng serye yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Oras po natin, 6:16 ngayong Lunes, July 20. Sa frontline sa umaga, sa pulpo sa video, tangkang pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang truck sa Pierre Road 10 sa Tondo, Maynila. Target daw ng mga suspect ang ilang sako ng bigas na karga ng truck. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Bumuelo muna ang walang pang-itaas na lalaking yan bago sumampa sa likod ng truck sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pagsampa, dahan-dahan niyang hiniwa ang trapal gamit ang patalim. Ang kanyang target, sako ng mga bigas. At nang sapat na ang laki ng butas, tila sumenyas ito sa isa niyang kasama bago isinilid ang patalim sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa dumating ang isa pang lalaki para magsilbing tagasalo. At nang mahirapan ito sa paghugot, sumulpot ang isa pang lalaki para tumulong. Nang makitang hirap ang kanyang mga kasama na nakasampa sa truck, nag-abot ng patalim ang lalaking naiwang nakatayo sa kalsada. Umabot ng mahigit 1 minuto ang tila pakikipagbuno ng dalawang lalaki sa mga sako ng bigas. Ilang saglit pa, dali-daling naglakad ang pahinante ng truck, bit-bit ang isang metal pipe at kinumpronta ang 3 lalaki. Nagsitakbuhan ng mga ito, ang isa sa kanila napadapa pa. Ayon sa Rahabago Tondo Police, agad silang nagsagawa ng operasyon nang makita ang viral na video. Hawak na ng mga otoridad ang 3 sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Apuel, News 5. Viral kamakailan ang isang batang may autism na bigla na lang daw nakapagsulat ng Russian alphabet mula sa memorya. Ayon sa eksperto, isa ito sa mga tinatawag na splinter skills. Ang kwento ng ibibida nating awesome kid, panoorin po natin. Parang ordinaryong video lang ito ng isang batang mahilig kumanta. 4 na taong gulang lang dyan si Darlene. Pero ngayong 8 taong gulang na siya, hindi pa rin siya nakapagsasalita. Na-diagnose si Darlene ng level 3 autism. Nasasabi niya 1 word or 2 words, pero hindi pa siya nakakabuo ng isang sentence. Pero kapag yung mga kanta, ganyan, nakakanta niya po yun ng buo. Bukod sa pagkanta, maraming kamanghamanghang kakayahan si Darlene. Nagulat na lang kami na binabasa niya yung book na pinapabasa ko sa atin niya. Wala namang nagturo sa kanya. Dapat nga, bago ang bata ay magbasa, dapat nagsasalita muna, no? Tawag dyan hyperlexion. Nag-viral kamakailan si Darlene matapos maisulat ang buong Russian alphabet. Bago nito, bigla na lang din daw itong nakapagsulat ng Korean characters. Ang naisip po namin, kasi dati nakikita ko naman na siya na nanonood. Yun nga, Korean, minsan Russian din. Hyper-fixated siya. Pag may gusto talaga siya, araw-araw niya yung papanoorin. Kaya siguro yung na-memorize niya agad. Dahil masyado po yung kanilang focus sa bagay, sila po yung nagiging expert doon, no? So in this child's case, ang naging fixation niya yung mga letters. Sa datos ng Autism Society of the Philippines, 1 sa 100 Pilipino ang pasok sa autism spectrum. Pero hindi lahat ay mayroong tinatawag na splinter skills. Katulad ito ng ilang nagagawa ni Darlene. Pag nakita ng bata yung plaka po ng kotse, hindi na po niya makakalimutan yun. Yung iba naman po, they will ask you right away, ano ang birthday mo? The next time you meet them, years later, hindi po nila makakalimutan yung birthday mo. Ayon sa eksperto, magiging kapaki-pakinabang ito kung hahasain kasabay ng paglaki ng batang may autism.
we have to make it also functional. Kailangan po ma-redirect natin yung interest niya in a way na magiging magagamit niya sa everyday po niya na buhay. Pero with the appropriate interventions po, nag-i-improve po yung kakayahan nila, yung kanilang outcome sa buhay, yung mga nagiging successful din sila in their own right. So ngayon na tutunan ko ng tumingin sa positive side ng autism, kung ano yung kailangan niya, yung para mas ma-develop pa, lagi lang kaming nakasupport. Tipid-tipid po muna sa paggamit ng tubig mga kapatid. Tuloy pa rin po kasi ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply po sa malaking bahagi ng Metro Manila. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating resident meteorologist, ang ating weather Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dibs, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po muli tayo. Patuloy nga ang pagbaba ng level ng tubig dito po sa Angat Dam. Ito po ay nasa below critical level pa rin po sa ngayon at nasa 153 meters po yung ating below critical level para po sa Angat Dam. At pagpapatuloy pa po ang pagbaba niya nasa mga susunod na araw. Dahil wala pa naman tayong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Pero meron tayong mga grupo ng kaulapan dito po sa gitnang Pasipiko na ating minomonitor. Ito po ay sa ngayon, hindi pa yan low pressure area at hindi pa rin po ito bagyo. Pero may potential po itong magkaroon ng sirkulasyon sa mga susunod na araw at posible rin po itong maging low pressure area at maaari po yung lumapit sa ating bansa ngayong papasok na weekend. At kasabay po niyan, magdudulot po yan ng mga pagulan na posible pong maaari pong maibsan yung kakulangan sa tubig dito po sa Angat Dam. Pero hindi pa po yung sapat kailangan pa po natin ng mas maraming pangapagulan para po mapunan ang tubig dyan sa Angat Dam. At mag-ready pa rin po tayo dahil epekto na po ito ng ating El Nino at pagpapatuloy pa po yan sa mga susunod na buwan at mas mararamdaman pa po ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Sa ngayon, ito pong habagat o southwest monsoon ang nakaka-apekto po dito sa western section ng Luzon, maging dito sa western section ng Visayas. Pero may kahinaan pa rin po ito. Dito sa Metro Manila, may mga areas po na meron tayong mga patches na mga pulo-pulo o yung mga pagulan natin at yan po ay mga thunderstorms lamang at yan po ay mga dagliang pagulan lamang. Pero sa pangkalahatan, maliwalas po ang panahon nating aasahan ngayon sa Metro Manila na kung saan medyo mababa po yung ating tsansa ng pagulan. Yung mga pagulan natin, ito po yung mga dagliang pagulan na dulot lamang po ng ating mga thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Metro Cebu na kung saan kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga afternoon showers at thunderstorms lamang. Magpapakita pa rin po yung ating araw at magiging maulap ang panahon natin sa dakong hapon at gabi at tumataas nga yung ating tsansa ng pagulan. Ganun din po ang ating panahon dito po sa area ng Metro Davao at ang malaking bahagi ng Visayas kung saan magiging maganda ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali at sa dakong hapon, posible po yung ating mga pagulan at mga thunderstorms. Again, doble ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil kapag meron tayong thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan. Although hindi po ito nagtatagal, mapanganib po ito dahil minsan may kasama rin po itong mga pagbaha, posible po yung pagbaha at posible rin po yung mga buhawi at yung pag-ulan ng yelo o yung tinatawag nating hail. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Tito Alvin, sikahin ka na muna namin, no? Nabanggit mo ngay localized thunderstorms. So ito yung biglaang pagbuhos ng ulan. So may mga panahon kasi ako tinitingnan ko yan lagi at tinatanong ko si Tito Alvin, lalo na sa pagtakbo. Dahil minsan maaraw, tas biglang bubuhos yung ulan, totoo yan, nangyayari yan. So ngayong araw, maasahan natin yan, mamayang hapon, nabanggit mo, no? May mga chances of rain. Tama ba? Yes, Kuya Andre. Actually, ngayong umaga, meron na tayong mga matataas o yung towering clouds natin. Yung mga thunderstorms natin, nanggagaling yan sa mga, pag sumisilip kayo sa labas, yan po yung ating mga cumulonimbus clouds. Ngayong araw na ito, kanina, paglabas ko, may mga nakikita na ako mga cumulonimbus clouds dahil sa epekto yan ng habagat. Pero buong araw naman po maliwalas yung ating mga panahon. Pero posible nga yung ating mga pagulan na thunderstorms. Ngayon, dahil may habagat tayo, is kahit umaga, meron tayong mga possible na thunderstorms. Pero mas mataas ang chance niyan, Kuya Andre, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Dahil yung ating mga thunderstorms ay convective system.
Usually, kailangan talaga niya ng init ng araw. Iniinitan ng araw yung moisture o tubig sa hangin. At kung mapapansin nyo, tumutubo yan. Maliliit pa yung ulap natin sa umaga, tanghali, tapos tumutubo yan. At sa hapon hanggang gabi, nakikita na natin. Ito yung kulay gray na ulap. O yung maitim na ulap. Yan yung mga thunderstorm clouds natin. Oo. Tito Alvin, bakit nung parang kapitbahay ko na si Haring Araw, nung weekend, parang talagang kakapaligo mo palang pawis ka na. At nag-swimming yung mga bata nung Sabado. Grabe talaga. Bakit yan nangyayari? Lalo na actually nag-start yan sa akin Friday pa lang. Nagte-taping kami ng Someone Someday. Sabi ko, parang hindi na ako makahinga. Wala naman akong problema sa paghinga. Ano bang epekto ba ito ng El Nino? Mami Dims, meron tayong monsoon break o patras kasi o mahina yung ating habagat. Actually, nung bumisita kami sa inyo, na tinatawag na rin ako ng swimming pool. Ayun! Parang ang sarap-sarap mag-swimming na. Tamang-tama sa panahon ngayon. At wala pa tayong inaasahang paglakas pa ng habagat. Probably next weekend, meron tayong possible na low pressure area. Pero epekto na rin yan ng El Nino. Although may mga pagulan tayo, dahil panahon ng tagulan ngayon, is ang epekto po ng El Nino is pangkalahatan buong taon po. If isusuma total natin yung mga pag-ulan natin, may kakulangan talaga tayo sa tubig ulan. Although may mga pag-ulan tayo ngayon, may mga pagbaha tayo ngayong habagat, is isa na rin yan sa epekto ng El Nino. Is yun nga, mas kakaunting ulan natin, July na, Mami Dims, ganito pa rin. At may kulang pa rin yung tubig natin sa Totoo hanggat. ka dyan, Tito Alvin. Pero sa may bandang Isabela, natuwa ng kahit papano yung mga kababayan natin, yung mga kapatid doon, dahil umulan ng kaunti. Dahil di ba, kailangan nila yung tubig dahil doon sa sakahan nila, super dry na. Pero outside our Philippine area of responsibility, meron ba tayong mga binabantayan ng mga weather systems pa, Tito Alvin? Sa ngayon, Ma'am Angela, wala pa tayong mga possible na low pressure area, pero meron tayong binabantayang mga cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa may area ng Guam. Ito ay naging bagyo nung isang araw at naging low pressure area, tuluyan ng nalusaw. Pero yung general area na yan, sa may Guam, meron tayong grupo ng kaulapan dyan na may potential na magkaroon ng sirkulasyon in the next few days. Kasi hindi naman mawawala yan bigla na biglang malulusaw yung mga kaulapan dyan. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita maging bagyo, pero yan po ay magpapaulan sa atin at makakadagdag at maiibsan yung init ng panahon natin dahil ito ay posibleng dumikit sa atin ngayong weekend. So, in the next few days, medyo mainit pa rin. Parang tag-init pa rin yung weather natin, pero by weekend, meron tayong mas mataas na tsansa ng pagulan in parts ng Luzon and including Visayas dahil dito sa ating posibleng maging low pressure area or if ever may tsansa rin itong maging bagyo. At dito, Alvin, napansin ko lang, na yung mga eskwelahan ngayon, medyo may adjustment sila, Medyo nagsusubok sila ng online distance learning. Feeling ko hindi lang dahil gusto nila na gawin ito, kundi dahil ang daming may sakit din ngayon at naghahanda siguro para sa mga araw na tag-ulan. Hindi masayang, no? Kasi parang ngayon, Tito Alvin, tama ba ako? Hindi mo na malaman kung ito ba ay yung sakit ba ng mga bata galing sa tinding init o ito pa ay galing sa pag-ulan o yung pabago-bago. Hindi na nawala ng sipon at ubo yung mga bata ngayon. Yes, Mami Dims, actually, yung init ngayon, dati kasi pinopoint out nila nung kabataan daw namin is kayang-kaya lang daw yung init. Actually, Mami Dims, mayroon talaga tayong pag-init ng temperatura sa buong mundo na po yan. Meron tayo, totoo po yung climate change, meron tayong increase ng temperature. Iba na talaga yung panahon ngayon, lalong-lalo na yung init. Medyo kahit yung mga bata sa labas, nahihirapan talaga sila. Is tama lang po na nag-a-adjust talaga yung yung ating mga eskwela sa schedule ng klase. At yun nga, kasi dati pinagmamalaki na, dati kami nagtatanim lang ng naglalaro sa labas, kayang-kaya lang daw. Pero meron talagang scientific basis yan. Mas mainit po talaga ang panahon ngayon. At yun nga, naglalakasan din yung mga bagyo, naglalakasan din yung mga thunderstorms, is napapadalas din yung ating mga buhawi yan. Meron po talagang scientific basis yan. Okay, maraming salamat, Tito Alvin. Ang dami na naman namin natutunan sa iyo at syempre makiki-update pa rin kami. Totoo yan. Si Tito Alvin, alam mo, tinetext ko yan. Totoo yan. Bukod sa mga nababalitaan ko dito sa News 5. Tinetext ko siya, Tito Alvin, kasi real time real time. Pati alam niya, ipapaliwanag niya. Hindi, iniisip ko lang, speaking of drought, kahapon nagkaroon ng konting drought, di ba? Yung social media, Facebook at Instagram, di ba? Eto, makikibalita tayo kung na-feel ba nila yan. Manoter ang DJ Chacha! Good morning!
Chacha. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Happy Monday po, DJ Chan, Ninong Ted. Kamusta po ang weekend ninyo? Nakapagpahinga po ba? Mahaba-haba ang ating tulog, kaya tayo ready na para muli, sumabak sa ating pong hamon ng ating pong paghahatid ng balita buong linggong ito. Definitely, marami ang mga bali-balita, lalo na't mayroon tayong 3 araw na naman na obligado pong panoorin na ang tawag ay... Impeachment, the bloodbath. Manong Ted, ako pagka sinasabi mong nakatulog ka ng mahaba, mag-ready na yung mga dapat mag-ready. Dahil mas energized si Manong Ted. Nakapag-charge yung mga Ted Filon. bibirahin ni Ted Filon. Sabi ko sa'yo, yun ang inaabangan talaga. Huwag mong patutulugin yung Ted Filon kung ayaw mong magkabirahan ng Lunes. Ang problema, Mare, araw-araw, mahaba ang tulog. Kaya, Kaya laging energized. Mare, alam mo ba, yan ang fear ko, yung masyadong mahaba ang tulog ko. Ayaw ko talaga, Lord, wag lang masyadong mahaba. Sabi ko na, sakto na sa 6 hours, Lord. Basta magigising. hininig ni Lord ang panalangin mo kasi according to partner, maaga ka nagising. Alauna. So, alas 2 sa dito. Grabe, Manong Ted, kamusta ang bakuran mo? Okay pa ba ang mga talbos ng kamote doon? Nakapagwalis-walis na. Nakapagsiga ka na ba? Anyway, sige. By the way, mga kapatid natin sa Good Morning Kapatid, by next week, ang ating mga tampok na balita, Dine, ay papasok as early as 6:15 in the morning. Kasi sa dami na nag-aabang daw sa mga balita, kaya next week, 6:15 pa lang, bukas na ang aming tindahan. Ayun. Bukas na ang ating... Mas maaga na magigising yung kumare ko dyan. Sige, so dyan lamang kayo dahil kami handang-handa na mga Sige. Happy Monday! Mamaya si Angela. Of course, si Andre at si Dimples. Mamaya, see you. Dahil ready na ang ating balitaan. Yes, and happy Monday everyone. Muli po ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PHTV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po, si Zarina Guevara. At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong July 20. Hindi na humalabong magkaroon ulit ng dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ang tanong lang ay kung magkano. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau, hindi daw po bababa sa 10 piso ang posibleng ipapatong sa per liter ng diesel. Sa una pong 4 na araw nga ng trading, yan po ang kanila pong pag-aaral. Posible ho naman daw na umakyat ng 3 hanggang 4 pesos ang dagdag sa gasolina at hanggang 12 pesos per liter sa kerosene. Ito po'y dahil pa rin sa pangamba sa panibago pong supply disruptions sa Strait of Hormuz. Lalo pat nagsimula ho na naman ang pag-atake sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Samantala, pinalagaan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag po ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay po sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth of SALN. Sa isang online live stream, binira ni Cayetano ang halaga po ng kabuoang yaman ni Senator Ping na bigla raw dumoble. Paglilinaw ni Lacson, lumobo po ang kanyang yaman mula sa higit 50 million pesos noong 2022 na naging 244 million pesos noong taong 2025 sa kanyang mga negosyo. Galing daw sa lehitimong paraan ang paglobo ng kanyang yaman at makikita naman daw ito sa mga binayarang buwis ng senador. Gayunman, hindi ikinatuwa ng senador ang tila paninira daw sa kanyang integridad. Buwelta ni Senator Ping kay Cayetano, nagbibilang na siya ng kanyang informants at witnesses para magbigay ng impormasyon at ebidensya laban sa senador. Sa pamamagitan niyan, mapapadala na raw ito sa payata sa Quezon City Jail kung saan daw nararapat ilagay si Cayetano. At mamaya nga po sa ating programa ay ating pong muling babalikan ito pong usapin ng sinasabing umano. Umano ay disadvantageous contract na pinasok po ng BCDA sa isang Malaysian company na ngayon nga po ay muli daw pong iimbestigahan. Bukod kay Senador Lacson, kasama rin po sa binakbakan ni Senador Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang live stream, nagpatutsada po si Cayetano kay Matibag na tinawag niyang isang minion. Ito nga po'y kasunod ng girian ng dalawa na nag-uugat sa investigasyon ng NBI sa irregularidad umano sa hosting ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Sagot naman ng NBI, hindi raw sila basta matitinag ng mga gantong pangungutya ng senador, lalo pat ginagawa lang naman nila ang kanila pong trabaho ayon sa mga ebidensya.
Alam naman daw kasi ng NBI na pang-iinsulto lamang ang kayang gawin ni Cayetano dahil hindi raw nito mapapabuluanan ang katotohanan. Magugunitang hindi direktang sinabi ng NBI na dawit sa investigasyon si Cayetano pero siya ang umano'y namuno sa organizing committee ng SEA Games noon. Ika nga po ni Matibag sa isang panayam po naman sa One News kung sino daw po ang unang pumutak na ay ang manok na nangitlog. Samantala, nakatakda namang buksan ulit ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue po ng flood control scandal dahil daw sa irregularidad sa ilang mga proyekto sa Taguig City. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mismong kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang humiling sa investigasyon at handang tumestigo sa pagdinig. Kaugnay po nito ng umano'y 6 billion pesos na halaga ng maanumalyang flood control projects sa lungsod po mula yan taong 2022 hanggang 2025. Sa isang live stream kahapon, itinanggi na ni Senator Cayetano na may ghost projects ang Taguig. Ayon kay Tulfo, nakatakda ng isapinal ang lahat ng miyembro ng Blue Ribbon Committee pagbalik ng sesyon kasabay po ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oras na gumulong ang investigasyon kasama raw sa ipatatawag din sa pagdinig sina Mike Defensor, Attorney Levy Baligod at ang mga dating mga bagman ni Zaldi Co. Sa ibang tampok na balita po naman, inaabangan ngayong araw ang ilalabas po na desisyon ng impeachment court kaugnay pa rin sa kahilingan ng prosekusyon na ipasubpina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, kumpiyansa po ang prosekusyon na kakatigan sila ng impeachment court. Lalo pat maliwanag umano na sa saligang batas na may kapangyarihan at mandato ang Senado na mag-issue ng subpina bilang impeachment court para alamin ang katotohanan. Dahil dyan, tiwalang prosekusyon na hindi ito basta-basta mahaharang ng kahit na anong probisyon ng alinmang batas. Una nga pong umapila ang kampo ni VP Sara na ibasurang kahilingan ng prosekusyon na tinawag nitong fishing expedition. Pero gate ni Ridon, wala raw pong fishing expedition kung balyena daw ang kanila pong nakita matapos madiskubre ang 6.7 billion pesos na umano'y bank transactions na iniugnay sa bise at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Bumaba naman po ng 1 puntos ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Hunyo, ilang araw po bago ang kanyang SONA. Base nga sa survey ng SWS o Social Weather Stations na kinomisyon ng Stratbase, bumaba sa 34%. Ang mga nagtitiwalang Pilipino sa Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang buwan kumpara po sa 35% noong Marso. Habang si Vice President Sara Duterte nananatili sa 57% ang trust rating, sa kabila po yan ang kaliwat kanang alegasyon, kaugnay po yan sa gumugulong na impeachment trial. Ayon pa sa Stratbase, isang wake-up call ang resulta ng survey para sa Administrasyong Marcos. Pagkakataon daw ang SONA ng Pangulo sa July 27 para tugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng publiko. Mga ka-broom-broom, broom-broom-broom-broom-broom-broom. Dapat lagi tayong kondisyon, lagi tayong handa. Para bagang Boy Scout ha, nasa gayon hindi ka maaring sabihan ng malyado ka na naman at ready. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo! Brum, brum. Mapapa. Bravo! O, diba? Katalaga! Bravo ka talaga. Yes, Bravo mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-vroom-vroom. Good morning! Agad-agad ilang pang mga balita. FM. Oras ngayon, 6:44. Mga balita po naman sa lalawigan. Nasagi po ang batang lalaki na natrap sa loob po ng culvert o lagusan ng tubig sa Puerto Princesa, Palawan. Nagtulong-tulong po ang mga rescuer para mahanap at mailabas ang bata mula sa culvert. Wala nang malay ang bata nang mailabas ito. Nag-CPR naman po ang mga residente at ilang minuto ring pinilit i-revive ang bata hanggang sa nagkamalay na ito. Patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Ayon po sa kapitan ng barangay, madalas sa pagliguan at gawing palaruan po ng mga bata ang nasabing culvert. Hinarangan na rin ang culvert para mawala ng makapasok o makalangoy sa loob nito.
Namatay po naman sa aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX ang isang dating player ng Gilas Pilipinas Youth. Kinilala po ang biktima na si JB Gallego na dati pong naglaro para sa San Beda Red Lions. Sumalpok ang sinasakyan niyang SUV sa northbound lane ng NLEX sa may Kawayan, Bulacan kahapon. Isinugod sa ospital ang basketbolista at kanyang asawa na si Chloe Carillo pero dineklaran dead on arrival si Gallego. Tumaob naman po ang isang SUV nang sumalpok sa mga concrete barriers sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa pulsa dashcam video ang pagdire-diretso ng sasakyan sa gilid po yan ng expressway hanggang sa araruhin nito ang mga concrete barrier. Sa lakas nga ng impact, nabaklas din ang ilang parte ng sasakyan. Agad namang tumawag ng rescue ang driver ng na may dashcam. Patay ang back ride ng isang motor habang sugatan po ang dalawa niyang kasamahan nang mahulog naman ang motorsiklo sa bangin sa Aguinaldo, Ifugao. Nasa 100 metro po ang lalim ng bangin kung saan nahulog ang mga biktima. Dead on the spot ang biktima sa malubhang sugat sa kanyang ulo at katawan. Tumagal po naman ng ilang oras bago nasagip ang kanyang mga kasamahan. Pahirapan po ang pag-rescue dahil sa dilim at tarik ng lugar kung saan nga nangyari ang pagkahulog. Patuloy po na nagpapagaling sa ospital ang dalawang sugatan. Patuloy naman sa pag-aalboroto ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa video po nakuha ng Fevox, mag-alas 8 kagabi, kita po ang pagdaloy ng uson sa katawan ng bulkan. Tumagal po yan ng ilang minuto. Naitala rin ng rockfall o pagguho ng bato. Ito na po ang ika-175 araw ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ang nasabing bulkan. Happy Monday sa lahat po ng mga nasa construction business, Sir Johnny Nang. Happy Monday, sir. At sa kanyang buong staff sa DN Group of Companies, patuloy po nagbibigay ng hanap buhay sa napakaraming pamilyang Pilipino. Amen, mabuhay. At ngayon, tandaan natin sa mga panahong ito dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Kapag pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frame. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding, J-Max light steel frames. Protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depot. Sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala ng iba. J-Max Light Steel Frames, yan po ay available sa Humphrey Construction Supply sa Panay sa Capiz. Ayun Humphrey Construction Supply sa Panay sa Capiz. Uy, thank you salamat na marami. At maging sa Mapisan Construction Supply doon naman sa Ahoy sa Iloilo, gid Mapisan Construction Supply sa Ahoy, Iloilo. Ayun thank you. At ang J-Max ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much, Sir Raymond Son at sa kanyang buong staff sa J Steel. Thank you very much. Ngayon, sa mga balita po naman sa napang-consumer at kalakalan, nagpahayag po ng pangamba ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa record wage hike na inaprubahan po sa Metro Manila dahil sa posibleng epekto nito sa ating inflation. Ayon po kay BSP Governor Eli Remolona, umaabot sa 12% ang itinaas ng sweldo, doble sa inaasahang 6% ng Bangko Sentral. Sinabi po ni Remolona na pinag-aaralan pa ng BSP ang posibleng pagtataas ng presyo po ng mga bilihin bilang epekto na mas mataas na sahod. Binabantayan din po ng Bangko Sentral ang mga posibleng wage adjustment sa ilang pang mga rehiyon upang masuri ang kabuang epekto nito sa ating ekonomiya. Samantala, sumulat na po ang ilang transport group sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maipatupad na ang pisong taas pamasahe. Sa programang ito, sinabi po ni Pasang Mazda President Obet Martin na hiniling nila sa Pangulo na bawiin ang suspensyon sa taas pasahing naaprubahan noong Marso. Yan ay para madagdagan na po ng piso ang minimum na pasahe sa unang 4 na kilometro ng tradisyonal na jeepney at 10 sentimos sa mga susunod na kilometro. Dahil pa rin po yan sa nagbabadya na namang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagtaas ng tensyon sa Middle East. Hinihingi din po namin na sana po ay malift na inflation at i-grant na po itong 1 peso neto at 10 pesos for every
kilometers na kasi after 4 kilometers, sir. Nationwide po itong aming request neto para ho naman na ang ating mga kapatisyana po sa ibang probinsya ay makinabang din po. Yan nga po ang tini ni Ka Obet Martin, ang presidente ng grupong Pasang Mazda. Nagtakda po naman ang LTFRB ng price cap sa booking o platform fee na kasama sa sinisingil ng mga taxi na gumagamit ng online booking platform. Sa ilalim po ng inilabas na memorandum circular, hanggang 20% ng kabuuang pamasahe o hanggang 60% lamang ng kabuuang pamasahe ang maaaring singilin na booking fee sa mga pasahero. Depende po na lamang yan kung alin ang mas mababa. Ipinagbabawal din po ang anumang karagdagang singil ng walang pahintulot. Ito nga pinag-uugat sa hindi po otorisado o hindi consistent na koleksyon ng additional charges sa mga pasahero ng taxi. Kasunod naman yan, ibinalik din ng LTFRB ang fixed pickup rate sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Para sa mga hatchback o subcompact, nasa 24 pesos ang pickup rate. Para sa mga nasa 1 kilometro lamang ang layo ng pick-up. Dodoble po ito sa 48 pesos para sa 2 kilometro at magiging 72 pesos sa 3 kilometro at 120 piso naman sa 5 kilometro. Para sa sedan, nasa 26 pesos hanggang 130 piso ang singil sa pick-up, depende po sa layo. Naglalaro sa 20 hanggang 145 piso ang pick-up fare para sa AUV at SUV at 58 hanggang 200 o 89 na piso para sa mga premium na sasakyan. Nagbabala po naman ang Sugar Regulatory Administration na tungkol sa lumalalang pagkalat ng mga peste sa mga sugarcane farms sa Negros Occidental. Ayon nga po sa datos nito, nasa 30% ng mga nasa 30% na ng 67,000 hektarya po ng taniman ng sugarcane sa lalawigan ang tinamaan ng red stripe soft scale insect. Patuloy pa rin po itong kumakalat sa ngayon. Kung hindi daw ito makokontrol ay posibleng umabot sa 33,000 hektarya ang maapektuhan at mawala ang 150,000 metriko tonelada ng raw sugar sa produksyon. Sa ngayon po'y naghahanap na ang pamahalaan ng biological control o solusyon na ligtas sa kalikasan para matugunan ang problema, lalo pa 3 buwan na lamang daw ang natitira bago ang inaasahang anihan peste sa mga taniman po ng tubo. Sino to? Sa mga balita naman po, peste. Saan ba? Oo, nasa taniman. Sa oras na alas 6:52. Ito. Diretsuhin ko na to, partner. Yes, partner. Para hindi tayo mapeste sa umaga. Sa mga balita po sa labas ng bansa. Isa po ang patay matapos atakihin ng Iranian forces ang bansang Iraq sa Kurdistan region nitong Sabado. Kinilala pong nasawi bilang miyembro ng US military. Ayon sa US Central Command, nangyari po yan matapos bumagsak ang Iranian attack drone kung saan isa rin ang naitalang sugatan. Matatanda ang kabilang ang bansang Iraq sa mga bansa po na may nakaistasyong base militar sa Amerika. Sa kaugnay po namang balita, 2 rin pong Amerikanong sundalo ang patay habang isa ang nawawala matapos ang hiwalay na serye ng pag-atake ng Iranian forces sa Jordan. Ayon sa US Central Command, kapwa dinidepensahan ng mga kaalyadong bansa ng Amerika ang base militar kontra pwersa ng Tehran. Kabilang kasi sa pinakawalan po ng Iran ang kaliwat kanang ballistic missiles at drone. Isa ho naman ang naitalang sugatan sa hanay ng US military habang 4 na iba pa ang inilikas. Bago yan, nagkaroon po ng sunod-sunod na pag-atake ang ikinasa ng US forces kontra Iran dahilan para mapilayan umano ang kanilang puwersa. Tinapos naman ng Estados Unidos ang ikawalong sunod na serye po ng pambobomba kontra Iran. Ayon sa US Central Command, kabilang sa pinabagsak ng puwersa ng Amerika ang military coastal surveillance at air defense assets ng Iran nito lamang weekend. Kabilang po sa inasinta ng US service members ang puwersa po ng Iranian forces na umatake sa Jordan. Nag-ugat ang palitan ng pag-atake ng Washington at Tehran kasunod po ng pagtatapos ng tigil putukan ng magkabilang panig. Sa ibang balita po naman, umabot po sa higit na 1,100 ang bilang ng mga namatay simula po nang ipatupad ang tigil putukan sa Gaza Strip. Kabilang po sa pinakabagong inatake ng Israeli forces ang ilang kabahayan sa Deir al-Bala noong linggo. Bago yan, nagbala din po ang Tel Aviv sa mga maapektuhang residente.
Wala po namang inilabas pong pahayag dyan ang mga opisyal ng Israeli Forces. Oktubre nung nagdaan taon nang ipatupad ang tigil putukan daw sa pagitan po ng Israeli Forces at ang militanteng grupong Hamas. Isa ang patay habang 16 na iba pang sugatan matapos po ang panibagong serye ng pag-atake ng Russian forces kontra Ukraine. Kabilang po sa pinaulanan ng mga Ruso ang Kyiv na itinuturing bilang isa sa pinakamatinding pambobomba simula po nang pumutok ang gera ng magkabilang bansa. Ayon sa ulat, nasa higit 41 magkakaibang klase ng malalakas na missiles ang pinakawalan ng Russian forces. Kabilang po sa napinsala ang maraming residential building at iba pang istruktura. Kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong insidente ng pag-atake sa kaniyang bansa. Wala pa namang tugon dyan ng Moscow. Mga kapatid, ganda umaga po naman kay Attorney Gertrude Anda ng Palawan Save Palawan Movement. Sila po nanonood daw ngayon online sa ating programa dyan sa Palawan. Mabuhay po and keep the flame burning sa inyo pong laban para sa kalikasan. Dyan po naman sa isla ng Palawan, Attorney Gertie Anda. Maganda umaga po. Ngayon, sa mga fans si Nanay Christy Fermin, si Nanay Christy, aga-aga naman talaga, Nanay, ha? Narito na ang ating entertainment news. Sa balitang showbiz, proud po ang cast ng hit series na si Gabo dahil sa magandang produksyon nila. Grateful at proud daw ang tropang Gabo na mapasama po sa dekalidad na serye tulad nga ng si Gabo. Patikim ni Sue Ramirez, katiting pa lamang ang ipinapalabas na aksyon at drama sa serye. Marami pa raw dapat abangan. Planado at pinag-aralang mabuti daw ang fight scene sa Sigabo. Nagpasalamat din ang cast sa patuloy na sumusubaybay sa serye. Abangan nga pong Sigabo, alas 8 ng gabi sa TV5. Tamang timing po naman daw para kay James Reid ang pagbabalik teleserye niya para po sa Someone Someday. 10 taon din pong nagpahinga sa prime time si James. Alam daw niyang babalik nga siya sa pag-arte. Pagkaya niya. Ngayon daw po emotionally prepared na si James para po bumalik sa acting. Nag-focus kasi noon ang aktor sa kanya pong music at pag-manage sa independent label niyang Careless. Makakasama niya sa Someone Someday si Catherine Bernardo. Ito'y mapapanood sa TV5 simula po July 27, 8:45 Naku, p.m. partner, last Friday, nagkagulo itong mga tao dito sa TV5 dahil bumisita si James Reid sa Itbulaga. Oo. So mga kapatid, July 27 na po, next Monday, Someone Someday. Ito po ang kauna-unahang pagtatambal ni na James Reid at syempre ni Catherine Bernardo. Kung saan kasama din si Maring James. Dimples Good morning, Romana. James, ha? Talaga? Close kayo ni James Reid? James Yap. Kala ko si Baby James ang tinutukoy mo eh. Oo. Si Baby James. Oo. Baby James. Good morning, Baby James. Sing baby face naman talaga niya, si James Reid. Pero ito, nagbonding po ang celebrity moms na sina Ellen Adarna at Sarah Labati sa pamamagitan po ng pagpapatattoo. Sa tattoo session nila, nagpalagay si Ellen ng 2018 at 2024 na tattoo sa likod po ng dalawang tenga nito. Yan ang mga taon na ipinanganak niya, sina Elias at Lily. Line art tattoo naman ng bulaklak ang pinalagay ni Sarah sa kaniyang likuran. Kinoronahan po naman ang mga bagong reyna ng binibining Pilipinas. Nakakatawan sa bansa sa mga international pageant. Hiniram po na second runner-up si Tracy May Sunyo ng Bacolod City habang first runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete. Si Sasha Julie Bell Lacuna ng Tarlac ang kinurunahang binibining Pilipinas Globe. Si Gwendolyn Meli Soriano po naman ng Baguio City ang nakakuha ng corona bilang bagong binibining Pilipinas International. Ilan sa mga umupong judges na Senador Risa Ontiveros, Miss Universe 1969 Gloria Diaz at Miss International 2005 Precious Lara Kigaman. Grabe si Madam Gloria, walang kupas. Ang ganda pa rin. Samantala, may bagong achievement naman ang international pop sensation na BTS. Most streamed K-pop music video within a single day sa Spotify, ang bago nilang MV na normal na inilabas nga po noong Biyernes. Todo celebrate naman po ang ARMY sa milestone na ito. Very intimate ang atake ng MV na tungkol po sa buhay ng artist out of the spotlight. Parte ang kanyang normal sa bagong album ng BTS na arirang. Hindi pala normal. Kasi syempre, Tagalog yung binabasa natin. Yung pala normal. Normal ang title, partner. O sige.
Bueno mga kapatid, abay mag-aalas 7 na So time to say goodbye sa ating mga viewers dyan po naman sa TV5 at Uy. sa RPTV. Sabi nung ating nagkakaroon ng sign language, babay na. Babay na. Babay na Pero sa sa inyo, Monday, don't forget, mas maaga po ang balitaan natin, ha? 6:15 po ang simula na ng pagbabalita natin dito sa Yes. True FM. Kumbaga, pagkatas sa mga awitin natin, diretso agad, balita na tayo. Yes, ma'am. Hindi ka na so ang birahin mo, medyo move natin ng konti? O slight birahin lang? Okay, sige. Pero sa mga kapatid po natin, dito sa TV5, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Selected Mercury Drug Stores, meron din po sa TikTok, sa Shopee, at pwede rin po dito sa number na ito, 0931-0332871. Available na po ang trial pack ng Ulta Bio. Tita Beauty C, nagtatanong siya, anak, ba't ang fresh mo? Nanay Christy, ito na po yun. Ulta Bio po ang sagot. So paano mga kapatid? Kami po, ikaw parang ayaw mo talaga akong fresh eh. Tuloy mo na. Oo, naririnig niyo po sa background ang Baby Dolls. Mamaya pong ating performance. Sa Signal TV na po yan. Napapanood din kami sa 1PH Channel Bakit ang 1. fresh mo? Oh, ayaw mo pumayag. Totoo naman. Ano Kuya Aaron? Agree ka ba? Agree daw si Kuya Aaron. Pero ito, sa mga kapatid po natin dito sa TV5, sa Signal TV Channel 1 and 1PH, napapanood nyo rin po kami ni Manong Ted. Pwede nyo rin po kaming pakinggan Mondays to Fridays. 4 na oras po tayong magkasama, 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM. Sa radyo po yan sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. So paano mga kapatid sa GMK? See you all tomorrow! Maraming salamat, Ninong Ted at DJ Chacha. Paalala nga nila, next week po, 6:15, magbabalita na sila. At kanina nabanggit ka ni DJ Chacha din kanina. Sabi niya dun sa yung bagong show nga, yung with the Someone Someday. July 27 na po. Dito sa TV5, syempre. Kasama ang ating Mama Lips, Nipples Romana. Oras po natin, 7:01 mga kapatid. Heto pa po ang ilan pa natin mga mainit na balita at paandar ngayong umaga sa Good Morning Kapatid. Kumustahin natin ang Phase 2 ng rehabilitasyon sa EDSA. Drainage system ng EDSA palalawakin din para maiwasan ang pagbaha. Notorious na magnanakaw na kilalang basag kotse rin, timbog sa QC. Ulat sa atin yan ni Kapitana Carol De Asa sa kanyang morning ronda. Commutestahan sa Tricycle Terminal pero ang in charge today ang ating dancing, smiling, and yan siya. Mami Chiki, may traffic update sa atin live sa Taguig. Papadaluyin pa natin ang Creative Juices ngayong umaga. Si Lala Lalayla may iba pang ibibida, arts and crafts sa Dinarayong Studio sa Pampanga. Abangan yan sa Lala Larga. Cinemalaya season na at ngayong araw po ibibigay natin ang spotlight sa cast at director ng Cinemalaya entry na Hand of God. Abangan sila live. Bending, bending, twirl, twirl, sabay tumbling. Pang world class na galing tayo mamaya with Maui ang ilan nating mga Lodi gymnast. Mamangha sa ating galing mo, kapatid. Marami pa tayo pa good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. 7 minuto makalipas ang alas 7 ngayong umaga ngayong Lunes. At sa frontline sa umaga, kalaboso ang isang lalaki matapos mahuling nagnanakaw sa isang sasakyan sa Quezon City. Napag-alaman na dati na ring may iba't ibang kaso ang nahuling kawatan. Para sa ating morning ronda, live si Kapitana Carol De Asa sa Quezon City. Kapitana, notorious ba tong magnanakaw na to?
Nako, Angela at Andre, not only one, not only two, kundi 16 na kaso ang kinasasangkutan ng arestadong lalaki sa Quezon City. Sa pool, sa unang kuha dyan ng ating CCTV, makikita itong lalaki na tila balisa at palakad-lakad ng pabalik-balik sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Sa sumunod na kuha naman ng CCTV ay makikita na ang lalaki na yan ay lumabas mula doon sa nakapulang sasakyan na nakaparada sa kanto at ito ay naglakad na papatakas. Nadiskubre naman ang may-ari ng sasakyan na basag na ang salamin ng kanyang sasakyan pasado alas 7 ng umaga noong Hulyo 17 at dito na rin niya nadiskubre na nawawala na ang kanyang mga gamit sa loob ng kanyang sasakyan katulad ng medical kit, dog tie, sombrero at sunglasses na may kabuuang halaga na 9,000 pesos. Agad nagtungo ang ating biktima sa kapulisan ng Project 6 Police Station 15 Quezon City at dito nga niya inireport ang insidente. Agad naman nagsagawa ng CCTV backtracking ang ating mga kapulisan at dito nila kinilala ang suspect kung kaya't agad nagsagawa ng follow-up operation ng ating kapulisan ng Police Station 15 Project 6 Quezon City at agad arestado ang suspect sa Barangay Bahay Toro, Quezon City noong Hulyo 17, dakong alas 9:45 ng gabi. Kinilala itong suspect na si alias Comang, 47 anyos at ito ay nagsasideline ng construction worker at ito ay isang PWD kasi nga alias Comang dahil Comang ang kanyang kaliwang braso at ito ay residente ng Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City. Na-recover mula kay alias Comang ang mga ninakaw na gamit ng ating biktima sa loob ng sasakyan. Ito nga yung mga na-recover, medical kit, dog tie, sombrero at sunglasses na mayroong kabuuang halaga na 9,000 pesos. Bukod dyan, Angela at Andre, na-recover din mula dito sa suspect ang isang improvised na baril at kargado ng 4 na bala na .38 kalibre na bala. At napag-alaman din ng ating kapulisan na dati na pala itong nasangkot sa 16 na kaso mismo sa Police Station 15, Project 6 Quezon City. At dito lang naman naglalaro ang mga naging kaso dati ng ating suspect. Una, theft sa lise. Pangalawa, theft, ito naman sa basag kotse, robbery, Presidential Decree 1602, Illegal Gambling, Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa ng ating kapulisan ay isa sa ilalim naman sa ballistic examination yung nakuhang bala mula doon sa improvised na baril nitong suspect na .38 kalibre na bala. At ating namang nakapanayam, Angela at Andre, si Police Captain Jefferson Tuyo, Deputy Station Commander na Police Station 15, Project 6 Quezon City at ang suspect na si alias Comang. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. During arraignment, pag umaamin siya, siniserve na lang niya yung sentensya, binubuno niya. Dadali natin sa crime lab yung for ballistic examination and other tapos i-verify natin siya sa RCSU if he is a gun owner. Wala namang pera, sir. Wala kasing sir eh. Walang trabaho, sir eh. Mahirap yung walang pera eh. At ayan nga, Angela at Andre, sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, theft, basag kotse at malicious mischief o ito yung paninira ng gamit ng iba ang suspect. At yan ang ating morning ronda. Ako si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kapitana Carol de Asa. Samantala, patay naman sa pamamaril habang papasok ng trabaho ang isang barangay secretary sa Angono, Rizal. Palaisipan naman sa pamilya ng biktima kung ano ang motibo sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Bakas pa ang dugo sa bahaging ito ng Doña Nieves Street sa Barangay San Vicente, Angono, Rizal. Sa lugar na yan, pinagbabaril ang barangay secretary na si Freddy Canieva nitong Biyernes. Sa investigasyon ng Angono Police, naglalakad ang biktima papasok ng trabaho nang lapitan siya ng riding in tandem. Sa pinagbabaril, naisugod pa sa ospital si Canieva na tinamaan ng bala sa likod. Pero kahapon, pumanaw na ang biktima. Patuloy na inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen. Pero sa ngayon, malabo raw na may kinalaman ito sa kanyang trabaho sa barangay. Wala kami nakikita na part ng kanyang trabaho na magiging dahilan para gawin sa kanya yun. Ayun. It is, I think this is something personal to him. We don't want to speculate but we will still investigate first to know the real motive
on the said incident. Labis ang pagdadalamhati ng asawa at anak ni Cañeva sa sinapit ng kanilang padre de pamilya. Maski sila, blanco, sa posibleng motibo sa krimen. Mensahe nila sa mga salarin. Wala kayong puso, so para kayo nagpatay lang ng manok na ganun lang kaisi sa inyo. Wala kayong konsensya, sabi ko. Nagtatrabaho lang naman ang asawa ko. Ginagawa niya naman ang lahat para lang maglingkod sa bayan. Alam niyo po ba yung ganong pakiramdam na yung inaasahan nyo sa buhay nyo biglang mawawala ng dahil lang sa ganon na isang iglap, malalaman mo wala na yung tatay mo. Sana kung may kabutihan pa po sa puso ninyo na natitira, sana po umamin na po kayo, mag-surrender po kayo ng sarili nyo. Kinondena ng pamunuan ng Barangay San Vicente ang nangyaring pagpatay sa kanilang kasamahan. Sa ngayon, natunton at hawak na ng Angono Police ang mismong motor na ginamit sa krimen. Tukoy na rin daw nila ang pagkakakilanlan ng mga sospek na patuloy pang tinutugis. Mahaharap sila sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Ikatlong linggo na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilalabas na po mamaya ang desisyon kaugnay ng pagpapasupina sa bank at tax records ni VP Sara. Ayon sa House Prosecution Panel, importante ang mga dokumentong ito para patunayan na may hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Kumpiyansa naman ng prosecution, nakakatigan sila ng Senate Impeachment Court. Naunang tinutulan ng defense team ang paglalabas ng bank at tax records ni VP Sara dahil labag umano ito sa batas. Tinawag din nila itong fishing expedition dahil hiniling daw ng prosekusyon ang mga dokumentong ito matapos maihain ang impeachment complaint. Samantala, hindi raw nababahala si DPWH Secretary Vince Lizon sa isasagawang investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Handa pa nga raw ang kalihim na makipagtulungan sa investigasyon dito. At live mula sa EDSA Buendia, nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano ba ang sinabi ni Secretary Dizon sa isyong ito? Andre Angela, nanindigan nga si DPWH Secretary Vince Lizon na malinis yung kanyang konsensya. Sa gitna yan ang sinasagawang investigasyon kaugnay sa maanomalya umunong paggamit ng pondo noong 2019 SEA Games. Sa inspeksyon ng Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project kanina, iginit ni Dizon na maayos at walang bahid ng anomalya ang mga proyekto. Si Dizon ang nagsilbing Bases Conversion and Development Authority President and CEO noong 2019 SEA Games. Ang BCDA ang nanguna sa pagpapatayo sa New Clark City Sports Complex na ginamit sa event. Naunang sinabi ng Palasyo at Ombudsman na ibinasura na ang reklamong graft at malversation laban kay Dizon noong 2021 dahil sa kakulangan sa ebidensya. Handa naman daw makipagtulungan ang kalihim sa isasagawang investigasyon ng NBI kaugnay nito. Pakinggan natin ang pakayag ni Secretary Dizon. Magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yon. Nakita nyo naman, no? Nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga Singapore, pinupuri yan. Kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss eh. So, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung merong mga investigasyon, kampante din tayo. Tayo magko-cooperate dyan. Kasi, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos nung mga facilities na yan. Kaugnay naman ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, nagsimula ng aspaltuhin ang bahagi ng EDSA northbound. Mula yan sa Buendia hanggang lampas ng MRT bonus station sa Mandaluyong. Itong weekend nga, 2 linya sa northbound lane ang isinara mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng hapon. Nagdulot yan tulay ng traffic. Pagsapit naman ng alas 5 ng umaga, binuksan na ang lahat ng linya sa mga motorista. Pinalawak din sa EDSA Rehab ang mga sidewalk para mas gawing pedestrian-friendly sa mga commuter at mga nagbibisikleta. Mula yan sa Orense sa Makati hanggang sa Monumento sa Caloocan. Target itong matapos ang proyekto sa sunod na taon. Pakinggan natin ang pakayag ni Secretary Dizon. Nakita natin na kawawa talaga yung mga
kababayan natin na nagagakad tsaka nagko-commute. So naging commitment natin sa mga commuters natin, nagagaparan natin yung sidewalk. Dati, ang sidewalk dito, mga 1.2 meters, 1.5 meters lang. Ngayon, mahigit doble na, nasa 3.2 na. Ngayon, dahil 3.2 na to, pati yung bisikleta pwede na sa sidewalk din. Ngayong tag-ulan na, palalawakin na rin ng DPWH ang drainage system sa EDSA para maiwasan na ang pagbaha. Narito ang ulitang pakayag ni Secretary Dizon. Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumabaha, lalo na pagka magakasang ulan at matagagang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoblein, titriplein namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage. Andre, Angela, sa ngayon ay bukas na ulit yung lahat ng linya sa magkabilang lanes, northbound at southbound lane ng EDSA. Tigil na rin muna yung gawaan sa EDSA Rehab at magbabalik yan mamayang 10 p.m. hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Dito naman sa bahagi ng EDSA sa may Buendia, sa southbound lane ay dire-diretso at walang pagbigat sa daloy ng trapiko. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Andre, Angela. Live mula sa EDSA Buendia, maraming salamat, Brian Castillo. Sa mga kapatid po natin kagigising lang at may lakad pa, galaw-galaw po. At habang ginagawa nyo yan, commute-sahan muna tayo kasama ang ating Mama Chiki sa isang tricycle terminal dyan po sa Bikutan, Taguig City. Balita ko, si Mami Chicks naman ang may pakain ngayon. Mama Chicks, ano nga ganap nyo dyan? Yun o, sarap po. Wow, Mama Chicks! Mama Tim, so nandito naman ako sa iyong part of the world. Nandito ko sa may Bikutan, kasama ko ang aking mga barkada. Nakamoy syempre ng libreng pagkain. Tsaka ito nakapila. Actually, ang bilis ka ng sakayan dito. Sila yung naabutan ko. Huwag muna kayo maghanap ng sasakay kasi kakain muna tayo. Sino mahilig sa baga? Oh! Parang wala. Di ba, Ale? Eto, dahil ngayon pagkatapos sumatikman ng baga ni Boss M, baka mahiligan nyo na ito. Eto na lang ang tanong ko, sino mahilig kumanta? Ay, naku, si Sir Joselito, nagtatago. Balita ko kayo talaga, kayong pambato dito. Eh baka kainin ko kayo ng baga, pampalakas yan ng dibahan, para mas maganda yung... Ayan, nagtatago na si... Sir! Magandang umaga. Good morning, kapatid. Morning po sa ating lahat. Kamusta po ang inyong samahan dito? Kayo po ang leader ng inyong samahan. Shout out naman sa inyong mga miyembro. Okay naman po. Medyo maganda rin po ang pasada. Ayan, shout out! Shout out kay sa Slob Toda! Ayan, dahil may pa mga toda. Kayo po ay magkakasama. Opo. Opo, kamusta naman Kayo ba ay naapektuhan dito sa may closure, sa malapit sa may sa southbound, sa may Taguig? Maabot pa dito yung... Nakaka-traffic. Yes. Opo, pagka nagta-traffic ng ganun, kamusta naman ang epekto sa inyo? Mahina ang biyahe. Ay, ganun po ba? Kasi hindi sila Nauubos ang oras. Nauubos ang oras. Okay lang ba kung pakainin ko na lang kayo ngayong umaga para maganda bukas na maganda simula ng linggo ninyo? Salamat po. Okay, sige, tignan natin. Pakita natin, sir, buksan ninyo para sa kanila. Tingnan nyo. Wow! Salamat po. Parang toppings lang na baga. Okay. Meron pang kasama sinasawsaw sa suka. Thank you. Okay. Sa ating mga kasama dito sa Bikutan, huwag ka kalimutan yung suka. Magpasalamat na tayo sa baga ni Boss. Ay, baga ni Boss M. Ayan. At syempre sa Foodie Bite by ZC. Ayun. At ang kanilang owner si Vincent Marvin Manyoso and Christine Butay. Maraming salamat dahil ang dami nyo pinasaya dito. Nandito pa rin tayo sa GSS Lubitoda or General Santos Street. Nasa General Santos Street tayo. Ito po ay lower ba o upper Bikutan? Upper Bikutan. At ito nga ang ating Taguig Tricycle Operators and Drivers Association. Shoutout na po natin. Oy, sir, nakalimutan mo yung... Eto, sa'yo na lang yan. Oy, pwede, gusto mo na... Ibigyan, dadagdagan ko pa yan. Baga, para may kasama yung pansit ninyo. Okay, sige, magtawag pa tayo. Ayun, mahaba-haba yung pila dito. Tingnan nyo. Gusto nyo po ba ng libre na kayo? Bibigyan natin kayo ng libreng baga ni Boss. Boss, hand up. Wow! Okay yung ganyan, mabilisan. Boss, hand up. Alright. Okay, ito. Ang mga sasakyan po
ito ay papunta Upper Bicutan, papunta Lower Bicutan. Tama ba? Taguig City University, Taguig People Market. Sandali, boss! Magka-handoff pa ako. Ready and handoff! Okay! Alright! Sige na. Ayan yun na. Ikaw ba, may nakapili yung tricycle mo? O kanina pa, parang meron ng gusto maka ng pangalan mo? Anwar Granil. Edward! Granil. Granil! Good morning, kapatid! Good morning! Pati sa pamilya! Alright! Maraming salamat sa inyo. Dami pa natin pamimigay. Tawagin niyo yung mga kasamahan para mabigay natin lahat ng ating libreng pagkain. Alright, sige, back to studio muna tayo, Dimples! Maraming salamat, Mama Chicks. Mukhang marami pa dyan. Aba, habol pa po sa mga kapatid nating nasa Bicutan, Taguig City. Mga kapatid, bukod po sa painting at candle making, marami pang arts and crafts ang pwedeng gawin sa Dorbao. Katulad na lamang po ng tufting o paggawa ng DIY rug. Kaya, Laila! Kumusta ang paggawa mo dyan ng rug? Ay, eto na nga! Nako, Angela, Namiss kita! Medyo sumablay ako pero alam mo, halos matatapos ko na itong ating TV5 logo. Ayan, pero etong sa part na to medyo sumablay. O, hindi ba? Pero kanina pa natin yan pinagtsatsagaang gawin. Sobrang nakaka-relax. Matatanggal ang stress mo dito, Tita Angela. At ngayon nga, kasama natin si Sandra K. Dairita. Siya yung isa sa mga staff dito, pero bongga rin dahil siya ang store manager dito sa Dorbao Handcraft in Angeles, Pampanga. Ayun naman. O Sandra, habang nagdadaldalan tayo at nagtatafting ako, tatry natin mag-multitasking, di ba? Okay. Good morning! So ano ba yung pinagkaiba ng Dorbao kumpara sa ibang DIY arts and craft studio, Sandra? So dito po sa shop namin, kahit small lang po siya, we offers a lot of variety of mga DIY activities po. Okay. So we have 12 activities po. O sige, ano yung 12 na yun? So we have deco cream po, so pwedeng mag-decorate po ng mga items. Okay. May mga paint dolls po kami na pwede pong i-paint. Yan, DIY beadings. Ayun, ginawa natin Yes po. yun kanina. Direct And i-roll mo para masaya. This one po, tufting. Oo. And we also have DIY scented candles po. Ayun, Yan. mamaya ipapakita ko talaga sa inyo yung finished product ng aking scented candle para bonggang-bongga lang. O, hindi ba? Okay, so eto, kanina nag-tutorial na rin tayo sa rug. Diba? So ano yung pinakang paborito naman na pinupuntahan ng mga customer nyo? Ano yung pinakang favorite nilang activity? Kasi So, sa akin yes. lahat favorite ko Ang dami kasi makukuting-ting dito, promise, Angela. Matatanggal lahat ng problema at stress mo kahit panandalian lang, promise. So nowadays po, itong tufting po yung pinaka-favorite po ng mga customer po namin. So nangagaling pa po sila sa ibang lugar, sa Manila, Nueva Ecija, dinadayo po talaga nila to. Ayun. So, siguro dahil na din po sa dahil sa kanila magagaling po yung mismong design po ng tufting na gagawin po nila. Oo. So, ibig sabihin, katulad nga nito, meron kaming TV5 logo. Pwede yun? Yes po. Oh, bongga. O hindi ba? Antaray. Okay. So, bakit naman ninyo sinasabing kailangang maging, o hindi kailangan maging artist para makagawa ng isang bonggang obra? So yung doorbell po is designed po siya sa for everyone po. Okay. So hindi mo kailangan maging artistic po. So mapa-beginner man, hindi ka man po may artistic side. Pero lahat po is welcome po dito sa doorbell. Okay. Ano ba ibig sabihin ng doorbell? So doorbell po is means na variety of precious gifts po. Anong language yun? So Chinese po siya. Chinese. Yes, So, sige. po. So, medyo lulubayan na natin itong ating pagtatafting kasi gusto ko pang ipakita sa inyo yung pwedeng pang mga activities na gawin dito. Halika mo, Sandra, samahan mo ko. Ano bang gagawin natin dito? Kasi gusto ko talagang ipagmayabang sa inyo kahit direct sana i-roll mo. Ako talaga may gawa. Teka lang, yung buho ko. Yan. Ako talaga may gawa niyan! Di ba ang cute?
Ano tawag dito sa ginawa ko, ma'am? Deco cream po. Ayan, Deco. Cream. Deco cream, o, di ba? Bongga. Pagkatapos, pwede ka rin mag-cellphone charm making. Ay, nagkagulo-gulo na. Pero ayan yan kanina, o hindi ba? Okay, ma'am. Sa mga gustong magpunta rito, paano po ba? Anong oras kayo nagbubukas? Anong days kayo open? So everyday open po kami. From weekdays po is 10 a.m. to 10 p.m. po. Then weekends 10 to 11 p.m. po kami. 10 to 11 Yes. p.m. O yan. So bago kayo matulog, pwede kayong mag-DIY dito o mag-handcrafts dito. Ay! Gusto ko lang i-flex sa inyo. Eto na yung aking ginawang scented candle kanina. Mabango siya. Ang bonggang-bongga. Diba? Tapos, tingnan nyo, may pa-flower pa yan doon, oh. O, hindi ba, Taray? Ay, naku, ang dami na talagang pwedeng gawin dito. Angela, pinakang mababang presyo, ma'am. For this one po? Para ma-enjoy mo, yung as low as how much? Super paintings po, meron kaming 50 to 100. Oh, di Then ba? from scented candles, 180 po. DIY readings, 180. For diba? deco cream po, meron kami 79 pesos po. Ayan. Para talagang may enjoy ng lahat. Kaya pag kayo'y nababagot, nai-stress, punta kayo dito sa Doorbao Handcrafts. Okay. O, paano, Angela Lala, ibabalik ko muna sa inyo sa studio, pero gagawa kami nito. Anong tinatawag dito? Fluid bear po. Gagawi kami Drip ng paint. fluid drip. Bear. Drip paint po. Yan. Drip paint. O, ayan. So, madali lang yan. Paano ba yun, ma'am? Huwag tayo magdunong-dunungan, no? Hindi ba? O, ayan. So this one po, pwede nyo gamitin. Ibubuhos ko lang to? Naman, pwede nyo gamitin po. Pwede kong gamitin na ipang ganyan-ganyan. O, paano, Angela Lala? Medyo iinggitin ko muna kayo. Balik muna sa inyo sa studio. Kasi ayaw lumabas eh. Ayan, ang ganda naman nung rug na pinakita kanina ni Laila. Kaya rag-raga na. Maraming salamat, Laila! Parang yung rinig ko, laglagan na eh. Pero ito, hindi sila malalaglag dahil importante ang pag-uusapan po sa health check. Ngayong Diabetes Awareness Week, alamin natin kung paano maiiwasan ang mga komplikasyong dulot ng diabetes. Kasama ang ating fave morning doctor na si Doc Richard. Wag po kayong alis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik ang Good Morning, Kapatid! Eto na, oras na para sa Galing Mo, Kapatid! At live na live tayo dito sa Rizal Memorial Sports Complex, Malate, Manila! O, diba? Monday na Monday, kaya naman talaga ang dami nating baon for today at ang ating gagawin for today ang tinatawag na Rhythmic Gymnastics. At kita nyo naman, kasama po natin ang Galing Mo Gymnast number 1, Jillian T. Hi, Jillian. Good morning. Ang pretty-pretty naman ni Jillian. At syempre, kailangan may hahamon. At ang kasama natin ngayong umaga, si Coach Didi naman. Hi, Coach Didi. Ayan. Coach, eto question na ako ha. Ano ba yung rhythmic gymnastics? Ano pagkakaiba nito sa traditional gymnastics po? Yung rhythmic gymnastics po is like parang performance sport kung saan makikita niyo yung mga gymnast mag-balance, mag-show na flexibility nila and mag-coordination with music and apparatus po. Ayun, which is ito yung apparatus natin. Ayan, thank you, Coach. Okay, Jill, as a student athlete, paano mo ba nababalance yung school at yung training mo? Kasi nananalo ka na ng mga gold medals sa palarong pambansa, di ba? At sa mga ibang competitions. Paano mo binabalance yun? Kailangan po natin ng discipline at saka time management. Kailangan po natin malaman kung ano yung urgent at saka important sa ating buhay. Uy, ang ganda naman, Jill. Thank you so much. Okay, magpe-prepare na po si Jill, no? Habang tinatanong ko si
Coach Didi, ano ang mga dapat abangan sa performance nyo ni Jill today? Dapat niyo pong abangan kung paano po mapapakita ng isang gymnast yung coordination niya at yung flexibility niya pagdating po sa gymnastics. Yun lang. Ayun, Coach, I'm so excited. Iba yung tindig, no, pag nag-gymnastics. Kaya, Coach, ready na ako. Mga kapatid, please welcome Jill! Galing mo! Gymnast number 2, Coach Didi! Let's go, Coach! First off, she's a lady. This is a lady's world. Man, she drives him crazy, dancing like a chicken girl. All eyes on Maria. No lie, she's the bomb. Oh my, they all wanna see her, all wanna be the lucky one. Shake it up, there you go. Yes, to Maria. Ay, there she goes. Maria. Shake it up, there you go. Yes, Maria. Ay, there she goes. Maria. Coach Didi! Napakahusay! And Jill, sobrang husay mo. Jill, ilang taong ka pa lang at nag-rhythmic gymnastics ka na? 12 po. Nag-start ka at what age? 4 po. 4 pa lang, grabe. Pero kayo ba, anong tingin nyo? Ang galing ng mga performances today! Tuwang-tuwa naman lang lahat kasi napakahusay. Pero eto na, ako na ang magdedesisyon. Sa sobrang husay nilang dalawa, para sa akin, winner kayo parehas, Coach Didi and Jill! At yan, mga kapatid ha, itutuloy ko na ang awarding ko dito. Pero sobrang saya. First time nating mag-rhythmic gymnastics dito sa Galing Mo Kapatid. And that is it for this morning. Thank you, Coach Didi. Thank you, Jill. Thank you, everybody. Happy Monday back to the studio. Thank you so much, Mau. And that is it para sa ating another exciting Monday morning. Mag-ingat po lagi kapatid, yan ang paalala ng inyong paboritong kasal sa umaga at Good Morning Kapatid!